Ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang 24 na dibisyong ito. Mga isang buwan na, medyo matagal na tayong lumilihis ng landas, di ba? At ngayon, babalik tayo sa 24 na dibisyon. At ngayon, ang 24 na dibisyon, bahagi 5, na tungkol sa mga musikero, tama ba? Mga musikero. At ang salita ng buhay para sa araw na ito ay nagmula sa 1 Kronika 25, 1 hanggang 3, pero babasahin ko lang ang 1 hanggang 2. 1 Kronika 25, talata 1 hanggang 2, babasahin ko ito para sa iya. Bukod nito, si David at ang mga pinuno ng hukbo ay nagtalaga para sa paglilingkod. Ilan sa mga anak ni Asaph, ni Haman, at ni Jedudan na siyang nanghuhula na may mga lira, alpa, at mga simbalo. At ang bilang ng mga nagsipaglingkod ay sa mga anak ni na Asaph, Jakar, Jose, Nethanias, at Asera. At ang mga anak ni Asaph ay nasa ilalim ng pamamahala ni Asaph, na siyang nanghuhula sa ilalim ng pamamahala ng hari. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya babalik tayo sa paksang ito ngang 24 na dibisyon, ngunit ano ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat nating matutunan ang tungkol sa 24 na dibisyon? Ano ang pinakamalaking dahilan? Ano ang pinakamalaking aral na matututunan natin mula sa mga aral na may kaugnayan sa 24 na dibisyon? Sa tingin ko, nasabi ko na sa inga na ang istruktura ng 24 na division ay ginawa ng Diyos, tama ba? At sa tuwing mayroong reformasyon sa pananampalataya at pangangailangang ibalik ang serbisyo ng pagsamba, sinisikap ng mga tao ng Israel na ibalik ito. 24 na dibisyon, ba? Tuwing kailangan nila ng reformasyon, tuwing kailangan nila ng pagpapanumbalik ng serbisyo, bumabalik sila sa 24 na dibisyon, tama ba? Sa makatuwid, dapat nating maunawaan ang 24 na dibisyon. Dapat nating sikaping unawain ang 24 na pagkakahati kaugnay ng kung paano ibinalik ng Diyos ang kanyang simbahan, tama ba? Upang malaman kung sino ang 24 na dibisyong ito. At mahalaga ang pangalan ng 24 na dibisyon. Gayunpaman, naniniwala akong masasabi natin na sa pamamagitan ng 24 na dibisyon, nais ipakita ng Diyos kung paano ang serbisyo sa simbahan, tama ba? Paano ang paglilingkod sa Diyos, paano ang pagsamba sa Diyos ay maisasaayos ng maayos at maibabalik sa dati. Sa duha 4 ka dibisyon na ay upat kabahin sa mga trabahante sa templo o mga Levita. Sa tinuod lang, ang tanang miyembro sa duha 4 ka dibisyon, mga Levita gayud sila. Kaya sasabihin ko, unang bahagi, unang grupo ay mga manggagawa sa templo, tama ba? At ang pangalawa ay ang pari, tama ba? Ang alawa ay ang pari at ang panatlo na matututunan natin ay ang mga musikero, tama ba? At sa susunod na linggo, pag-aralan natin ang tungkol sa mga gatekeeper, tama ba? Kaya atong ang apat na grupo na kabilang sa 24 na dibisyon. Kaya pagdating sa 24 na dibisyon ng mga musikero, sa palagay ko, una sa lahat, kailangan nating isipin ang salitang ito, mga musikero, tama ba? Mga musikero, dahil bagamat isinalin ito bilang mga musikero sa Bibliyang Koreano at gayon din sa seryeng Korean History of Redemption, isinulat ito bilang praise team o choir team, tama ba? Ibig kong sabihin sa pangkalahatan mga musikero. Ito parang tumutukoy sa mga taong tumutugtog ng mga instrumento, hindi ba? Samantalang ang orihinal na salita na ginamit dito, ang ibig kong sabihin sa Bibliyang Koreano at gayon din sa serye ng kasaysayan ng pagtubos ng Korea ay halos kahalintulad ng pagpuri o punan o ang koro na may orkestra. Kaya, kung titingnan mo ang awit 68, versikulo 25, awit 68, versikulo 25, sinasabi nito, nang magkagayoy, nagpatuloy ang mga awit, kasunod nila ang mga musikero, at sa gitna ng mga dalaga na tumutugtog ng mga tamburin. Tama ba? Kaya, sa totoo lang, pinaghiwalay ng Biblia ang tatlong taong ito, ang mga awit, musikero, at ang mga taong tumutugtog ng tamburin. Tama ba?
Ang salitang Hebreo para sa mga awit ay shuru, gaya ng makikita mo sa screen. At sila ang mga taong kumakanta, hindi ba? Kaya mga awit, masasabi natin. At mga musikero, ang salitang Hebreo para sa musikero ay nagan, nagan, na nanangahulugang yaong mga tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas. Tama ba? Mga tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas. At ang pagpapalo ng mga tamborin, ang salitang Hebreo para sa kanila ay tatap, na nangangahulugang yaong mga tumutugtog ng mga instrumentong perkusyon. Tama ba? Mga instrumentong perkusyon. Kaya sa Biblia, sa totoo lang, may iba't ibang salita para sa mga awit at sa mga tumutugdog ng mga instrumentong may kwerdas at sa mga tumutugdog ng mga instrumentong perkusyon. Kaya naman, mga musikero, di ba? Para sa akin, hindi iyon ang tamang salita. Bagamat ang kasaysayan ng bersyong Ingles, gamiton ang musikero na ito sa pangkalahatan upang mapaunlakan ang lahat ng mga awit na ito at ang mga taong tumutugtog ng mga instrumentong kwerdas, instrumentong perkusyon at lahat na. Gayunpaman, para sa akon, ang salitang musikero ay medyo masyadong sekular. Kaya pagdating sa mga musikero ng 24 na dibisyon, mas mainam na intindihin ninyo bilang isang pangkat ng mga nagpupuri o bilang isang koro na may orkestra. Tama ba? Koro na may kasamang orkestra. Tama. Kung titingnan mo ang pangunahing banal na kasulatan ngayon, una Kronika 25, talata 1, sinasabi nito, bukod dito, si David at ang mga pinuno ng hukbo ay itinalaga para sa paglilingkod. Ilan sa mga anak ni Asap, ni Haman at ni Jadudon na siyang nanghuhula na may mga lira, alpa at simbalo, di ba? Kaya makikita mo na hindi lang sila basta kumakanta. Ibig kong sabihin, hindi lang sila naglaro, di ba? Hindi lang nila tinutugtog ang instrumentong ito, di ba? Pero nanghuhula sila, di ba? Para makapagpropesiya, kailangan mong gamitin ng boses mo, hindi ba? Kailangan mong gamiton ng boses mo. Kaya makikita natin na hindi, ibig kong sabihin, hindi sila ang 24 na dibisyon ng mga musikero, hindi lang sila mga manunugtog ng instrumento, tama ba? Pero ginagamit nila ang instrumentong ito, pero ginagamit din nila ang kanilang boses. Kaya nga, mas gusto kong sabihin na sila ang choir team o ang praising team na may mga instrumento, di ba? Kaya, pangalawa, kailangan nating maunawaan ang tungkol sa pagpropesiya, hindi ba? Ang manhula. Dahil, sabi ng Biblia, sabi ng pangunahing kasulatan mayon, ito ang pangkat na nabuo, tama? Bilang isa sa 24 na dibisyon at ang kanilang tungkulin, pangunahing tungkulin, ay ang manghula, tama ba? Manghula kasama ng mga sinungaling, ahab at mga simbolo. Kaya ano ang ibig sabihin ng manghula? Kung gayon, anong ibig sabot ng manhula? Para itong nagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap, hindi ba? Kaya ibig bang sabihin niyan ay dapat sabihin ng pangkat ng mga nagpupuri na ito sa kongregasyon na uulan bukas o hindi? O ano? Alam mo, numero 11 na mananalo sa loto sa susunod. Anong ibig sabuin nga ang pangkat na ito ng pagpupuri o ang pangkat ng koro ay nagpropesiya? Dahil iyon ang dahilan at iyon ang tungkulin. Dapat ganon din ang praising team at choir na ito, di ba? Sa Biblia, maraming propesiya, hindi ba? Halimbawa, mananaig ang mga santo, ang kapangyarihan ng kamatayan at si Satanas, tama ba? O kaya naman ay maisa sa katuparan ang kaharian ng Diyos, tama ba? Ito ang mga propesiya sa Biblia na hindi pa natutupad, hindi ba? Sa makatuwid, ang pag-uulit ng ganitong uri ng propesiya ay maaaring maunawaan bilang pagpapahayag ng propesiya, hindi ba? Ipahayag ang propesiya. Kaya ano ang nangyari? Ang tungkulin ng pangkat na ito ng mga pumupuri ay hindi ang sabihin kung uulan bukas o hindi, kundi ang ulitin ang Biblia, tama ba? Para ulitin ang mga propesiya na nakatala sa Biblia na hindi pa natutupad, tama ba?
Kaya ito ang pangunahing tungkulin ng pangkat ng mga tagapuri ng koro na ito noong panahon ni David. Sila ay dapat ulitin at muli nilang ipahayag ang lahat ng propesiya na matutupad. Tama ba? At sa makatuwid, sinasabi nila na ang kanilang tungkulin ay ang manghula. Tama ba? Ang kanilang tungkulin ay ang manghula. Gayunpaman, sinasabi sa susunod na bahagi na kailangan itong ibigay kasama ng mga lira, alpa at simbalo, tama ba? Sa makatuwid, ang pangunahing tungkulin ng pangkat ng pagpupuri ay ang ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Sa mundo mayon, masasabi nating tungkulin iyon ng pangkat ng mga papuri o ng musikero, masasabi nating nung panahon ni Haring David na ipahayag ang salita ng Diyos o muling ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Kaya, sa praktikal na paraan, ano nga ba ang mga gawaing dapat gawin ng praise team? Ano pa ang ibang mga gawain na dapat gawin ang pangkat na papuri? Ayon sa 1 Kronika 16, talata 4, 1 Kronika 16, talata 4, masasabi mong may tatlong pandiwa, tama, na naglalarawan sa tungkulin ng pangkat ng papuri. Babasahin ko ito para sa iya. Sa 1 Kronika 16, versikulo 4, sinasabi nito, "At siya'y nagtalaga ng ilan sa mga Libita na maging mga tagapangasiwa sa harap ng kaban ng Panginoon upang magdiwang at magpasalamat at pumuri sa Panginoon na Diyos ng Israel." Tama. Kaya mayroong tatlong mga dawa. Una, magdiwang, di ba? Magdiwan. Ang salitang Hebreo para sa pagdiriwang ay zakar. Zakar. Sigurado akong may ilan sa inyo na maaring makaalala sa ibig sabot ni Sakar. Anong ibig sabihin ni Hakar? Para maalala? Oo, para maalala. Saan tayo natuto? Deuteronomio, Kabanata 32, versikulo 7. Hindi ba? Naalala mo pa ba ang mga araw noong unang panahon, di ba? Yan ang zakar, hindi ba? Kaya ang parehong salita ay ginamit dito upang ilarawan ang ibig sabihin ng pagdiriwang. Tama ba? Kaya ang unang bagay na dapat gawin ng pangkat niyang papuri ay ang tandaan, ang alalahanin. Wuwo, ang Diyos, hindi ba? Ang makaalala sa Diyos, di ba? Para magdiwang naman, di ba? Ang pagdiriwang ay nangangahulugan ng pag-alala natin sa Diyos, hindi ba? Para maalala kung sino ang Diyos, di ba? At naasa ang Diyos at paano. Anong klaseng Diyos ang ating Diyos, di ba? Ang pag-alala, paggunita, iyan ay ang pagdiriwang. At pangalawa, isipin mo, di ba? Ang salitang Hebreo para sa mag-isip ay yada. Sigurado akong may ilan sa inyo na maaring makaalala sa ibig sabon ni yada. Ang ibig sabihin ng yada ay kamay, hindi ba? Ang ibig sabot ng yada ay kamay. Kaya may kahulugan itong ihagis, tama ba? Gamit ang kamay, naghagis ka ng mga bagay, di ba? Pero kung ikaw, halimbawa, ang ihagis kay paghatag, di ba? Pwede ka mulabay, pero pinaagi ni ini, doon na kay mahatag. Mao nga ang pasabot ni ini kay paghatag og mga butang, husto, magbigay ng mga bagay. At kapag itinaas mo ang iyong mga kamay, sumasamba ka, naglilingkod ka rin, tama ba? Kaya ito ay may kahulugang pagsamba mula sa mga kamay na ito. Ito ay may kahulugang maghagis o magpasalamat at sumamba. Kaya inumin ang papuri o ang dapat gawin ang pangkat na papuri. Una, ang pag-alala sa Diyos. Pangalawa, ang magpasalamat sa Kanya, ang sumamba sa Kanya. At ang pangatlo ay ang pagpupuri. At ang salitang Hebreo para sa papuri ay halal bilang haleluya. Ang ibig sabot ng halal ay magningnin para sumikat. Halimbawa, sinusubukan mong pasayahin ang iyong Diyos. Tama ba? Kaya ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mong luwalhatiin ang iyong Diyos. Hindi ba? Para ipagmalaki ang iyong Diyos. Iyan ang halal. Ang halal ay ang pagmamalaki tungkol sa iyong Diyos. Tama ba? At upang luwalhatiin ang iyong Diyos. Kaya dapat tandaan at magpasalamat, di ba?
at upang ipagmalaki ang iyong Diyos. Iyan ang nilaman. Ding papuri o iyon ang mga gawaing dapat gawin ng pangkat ng papuri o ng mga musikero. Tama, di ba? Kaya sa panahon ng pagpupuri at pagsamba, dapat natong alalahanin ang Diyos, magpasalamat sa Diyos at luwalhation ng Diyos. Ibig kong sabihin, noong bata pa ako sa Pyongyang Jail Church, tinatawag namin ang oras ng pagsamba bilang oras ng paghahanda para sa serbisyo. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga tama man, di ba? Ang pagsamba ay hindi ang oras ng paghahanda. Gayunpaman, sa panahong iyon, upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagpupulong, ang panahon ng pakikipagkita kay Heso Kristo. Tama ba? Kahalagahan, no, gayang ipinaliwanag ng husto ni Jeff, ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan. Tama ba? Kaya ang oras ng pagsamba ay inilarawan bilang oras ng paghahanda. Gayunpaman, kalaunan, sinabihan tayo na tawagin ito bilang isang panawagan para sa pagsamba. Tama ba? Tawag upang sumamba o papuri at pagsamba. Ang pagsamba ay hindi isang panahon ng paghahanda. Ang pagsamba ay bahagi ng serbisyo. Panahon na para tayo'y lumapit sa Diyos, di ba? Kaya ang oras ng pagsamba o masasabi nating tungkulin ng pangkat ng mga nagpupuri ay hindi mas mababa kaysa sa mga manggagawa sa templo. Hindi ito mas mababa kaysa sa isang pare. Tingnan mo itong 24 na dibisyon, di ba? Kung titingnan natin ang 24 na dibisyon, makikita natin iyan. Hindi naman mas mahalaga ang dibisyon ng mga pari kaysa sa iba, di ba? O ang mga manggagawa sa templo, tama ba? Ang mga manggagawa sa templo, pari, pangkat ng mga nagpupuri at mga bantay pinto ay pantay na mahalaga, hindi ba? Gayon din kahalaga upang makapaglingkod ng wasto sa Diyos. Walam isa na mas mataas sa kanila, di ba? Walay sinuman ang mas mababa sa kanila. Lahat ng mga iyan ay gumagana, mga manggagawa sa templo, masasabi nating ang mga taong naglilingkod, tama ba? At ang pari, mga taong nag-oorganisa o gumagawa ng daan na nangunguna sa sakripisyo. Masasabi natin sa panahon ngayon, pastor o elder, tama ba? Ang mga trabahante sa templo, sama sa mga diakono ug tanang alagad, dalaygon usab. Importante gihapon ilang trabaho. Kung wala kini, dili kumpleto ang kawahag-upat ka dibisyon. Kung wala nito, hindi maitatag ang wastong serbisyo. Siyempre, habang papasok tayo sa sentro ng pagsamba, ang sentro ng paglilingkod ang magiging panahon upang salubungin si Heso Kristo. At si Heso Kristo ay inilarawan sa Juan 1 bilang ang salita ng Diyos, hindi ba? Kaya ang pakikinig sa salita ng Diyos o mas gugustuhin kong sabihin, ang pakikitagtagpo sa salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Oras, di ba? Gayuntaman, hindi ibig sabihin noon na mas mahalaga ang pastor kaysa sa praise team. Tama ba? Dapat mahalaga ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng pastor o ngang mangangaral, pero hindi ang pastor mismo o ang tao mismo, di ba? Kaya itong apat na departamento, yung mga manggagawa sa templo at ang pari at ang pangkat ng mga nagpupuri at bantay pinto, pag-aralan nila sa susunod na linggo, di ba? Pareho silang mahalaga, bita? At kailangan natin silang lahat upang mabigyan ang Diyos ng wastong paglilingkod at ang paglilingkod na ikinalulugod ng Diyos. Ang magtatagag na pastor, si Rev General, madalas sabihin sa atin ni Abraham Park nang ang muling pagkabuhay ng simbahan ay lilitaw kapag ang serbisyo ay muling binuhay. Tama ba? Kaya, mahal kong mga kapatid, kasama sa serbisyo ang oras, mula sa oras ng pagsamba hanggang sa pagbabasbas, hindi ba? Gayang alam nating lahat. Kaya huwag nating pabayaan ang oras ng pagpupuri at pagsamba. Gaya ngang pagdarasal natin na alam mo na naaway maliwanagan tayong Diyos upang maunawaan natin kahit isang salita lang, isang piraso ng salita ng Diyos habang nagsisermon, hindi ba? Naniniwala akong dapat din tayong manalangin na punuin ng Diyos ang aking puso at hawakan din ako sa oras ng papuri. Tama ba? Huwag sana ninyong isipin o ituring na hindi gaanong mahalaga ang oras ng papuri kaysa sa ibang oras o ayos ng paglilingkod. Tama ba?
Ibigay natin ng buo ang ating mga sarili mula sa sandali ng papuri hangkad sa huling sandali upang ang buong serbisyo ay maging isang panahon. Nakikipagkita tayo sa Diyos at nagbibigay tayo sa Diyos upang luwalhatiin siya. Para sa akon, masasabi kong kung nahihirapan ang worship team mo, hindi ba? Kung dayon sa halip na sisihin sila, naku hindi sila nag-practice ng maayos, di ba? Imbis na, naku hindi sila nakapaghanda ng mabuti. Sa halip na sisihin sila, dapat natin silang ipagdasal, hindi ba? Kung nahihirapan ang praise team, ibig kong sabihin, hindi tayo tagamasid, tama ba? Hindi naman tayo nanonood ng TV dito, di ba? Tayong lahat ay isang pangkat bilang isang simbahan. Kaya kung nakita mo na, alam mo, kahit papaano na ang worship team ay nahihirapan, kung gayon, alam mo, hindi malakas, marahil, ngulit sa iyong puso, maaari kang manalangin para sa worship team. Ang Ama, tulungan mo sila, palakasin sila, tama ba? At bigyan silang banal na espiritu upang anuman ang kanilang ihanda at higit pa sa anumang kanilang ihanda ay magkaroon tayo ng ganitong biyayang ito rito. Tama ba? Dapat tayong maging isang kupunan at nagdarasal para sa isa't isa, hindi ba? At kung wala kang nararamdamang init mula sa oras ng papuri, ipagdasal mo naman ang iyang sarili, hindi ba? Tibok ng puso mo, Ama, kahit papaano. Siguro masyado na akong pagod. Siguro masyado akong abala. Siguro masyado akong iba-iba sa ngayon, di ba? Ama, bigyan po ninyo ako ng diwa ng papuri upang makapagtuon ako at matanggap ko ang inyong biyaya sa panahong ito ng papuri, hindi ba? Ito, sigurado ako na sa loob ng simbahan ng pipan ng Panginoon, walang sinuman ang ipinuturing ang oras ng papuri na mas mababa kaysa sa anumang ibang oras ng serbisyo. Pero basta, hinihimok ko kayo na maging isang simbahan tayo at maging isang pangkat, tama ba? Kaya ipanalangin natin ang isa't isa upang mula sa simula ng serbisyo, simula ng pagsamba at pagsamba, ay magpuri na tayo, tama ba? Hanggang sa huling sandali ng basbas, naway matanggap na tong lahat ang biyaya ng Diyos. Naway lahat tayo'y sumisid sa presensya ng Diyos. Sa lahat ng oras, di ba? Upang ating madama at mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kapag ginawa natin ito, naniniwala ako na maaring dalhin ng Diyos ang kanyang dakilang muling pagkabuhay sa iyo at sa simbahan ng tipan ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang susunod ay magpuri tayo sa harap ng Diyos, di ba? Purihin natin ang Diyos sa harap niya. Pagdating sa papuri, minsan iniisip ng mga tao na panahon na ng karaoke, hindi ba? Panahon na para ipagmalaki ang husay ko sa pagganta o sa musika, hindi ba? Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Biblia na ang papuri ay dapat gawin. Dapat gawin sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng mga tao, hindi ba? Bago itinatag ang 24 na dibisyon, si Haring David ay nakabuo na ng isang nakabalangkas na pangkat ng pagsamba o nakabalangkas na pangkat ng pagpupuri bago pa man ang 24 na dibisyon. 24 na paghahati ang ginawa noong malapit ng mamatay si Haring David, tama ba? Gayunpaman, nung panahon ng paghahari ni Haring David, naisip na niya ang ideyang ito na bumuo ng isang structured worship team o praise team. At ang unang sandali na naisip ni Haring David ang ideyang ito ay noong kinukuha niya ang kaban ng tipan mula sa bahay ni Obed-Edom. Tama ba? Ang sambahayan ni Obed-Edom. Minsan na siyang nabigo, di ba? Sinubukan niyang kunin ito Sinubukan niya itong dalhin minsan, pero nabigo siya dahil nahawakan ito ni Udza at namatay siya. Tama ba? Kaya minsan siyang nabigup. Kaya sa pangalawang pagkakataon na kinukuha niya ang kaban ng pipan mula sa bahay ni Obed-Edom, inihanda na ni Haring David ang lahat ng mga Levita. Tama ba? At hinirang niya ang ilan sa kanila bilang pangkat ng mga pumupuri, ang ilan sa pangkat ng mga pumupuri, at nakita ni Haring David na ang kaban ng tipan ay umaabot at pumapasok sa lungsod ni David. Ano ang nangyari? Sumayaw siya, di ba? Sumayaw siya. Iyan ay nakatala sa 2 Samuel 6, talata 14. 2 Samuel 6, versikulo 14. Sinasabi rito,
At si David ay sumasayaw sa harap ng Panginoon ng buong lakas niya. At si David ay nakasuot ng isang ipod na lino. Kaya pala, paparating na ang kaban ng tipan, hindi ba? Sumayaw siya, sumamba siya sa Diyos, pinuri niya ang Diyos gamit ang, alam mo na, ang sayaw na ito ng buong lakas niya. Ngunit, ang nangyari ay hinamak siya ni Micah at sinabi, bakit may isang hari na sumayaw at sumamba sa Diyos sa paningin ng mga taong ganun? Nang walang inat, mi ba? Kaya't sinabi ni Micah, paano nangyari? Dahil kung titingnan mo, 2 Samuel 6:20, makikita ninyo na sa palagay ko ay ipinakita ni Haring David ang kaniyang hubad na laman sa mga tao habang siya ay sumasayaw. Dahil iyon ang sinabi ni Micah. Sinasabi sa 2 Samuel 6:20, ngunit nang bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan, si Mika na anak ni Saul ay lumabas upang salubungin si David at sinabi kung paanong ang hari ng Israel ay nagtangi sa kanyang sarili ngayon. Naghubad siya mayon sa panining ng mga aliping babae ng kanyang mga alipin, at gaya ng isa sa mga hangal, walang kahihiyan naghubad siya. Kaya dahil dyan, ang ibig kong sabihin, sinasabi ng naunang talata na suot ni Haring David ang epod na lino, tama ba? Alin ang telang linen na may isang piraso, tama ba? Mula itaas hanggang ibaba, isang piraso. Kaya habang suot niya iyon at sumasayaw at tumatalon, marahil, tama ba? Makikita naman ng iba ang kahubaran o ang hubad niyang katawan, di ba? At sinasabi nga iyon ng Mekan, paano nangyari, di ba? Hindi ka isang sumasamba. Isa kang hari, hindi ba? Dapat hari ang hari. Huwag kang sumamba ng ganyan. Hindi naman dapat gawin iyon ni King, di ba? Hinamak ni Micah ang haring si David at sinabi, hindi iyan ang kailangan mong gawin, hindi ba? Pero pagkatapos ay sinabi ni David, sa tingin ko ito ay napakahalaga. Sabi niya, ginawa ko iyon sa harap ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao, hindi ba? 2 Samuel 6, versikulo 21. 2 Samuel 6, versikulo 21. Kaya't sinabi ni David kay Micah, ako, iyon ay nasa harap ng Panginoon. Sino ang pumili sa akin, higit sa iyong ama, at higit sa buong sambahayan niya, upang italaga ako bilang pinuno sa bayan ng Panginoon sa Israel? Kaya nga, magbiriwang ako sa harap ng Panginoon, aniya. Ang ginawa ko ay hindi para sa iyo, hindi para makita mo, hindi para sa mga tao. Ngunit ako'y sumayaw, ako'y sumamba, ako'y pumuri, ako'y sumigaw, ako'y nanalangin sa harap ng Diyos at para sa Diyos. Mahal kong mga kapatid, kapag sinasamba at pinupuli natin ang Diyos, minsan iniisip natin na oras na para magpakita, tama ba? O minsan, nahihiya tayo dahil sa mga taong nakapaligid sa atin, di ba? Pero huwag naman, di na? Huwag kang maging sa alimang paraan, ha? Huwag kang ganyan. Dahil sinabi sa atin ni Haring David na dapat lamang nating purihin at sambahin ang Diyos sa harap ng ating amang Diyos, tama ba? Hindi naman mahalaga kung magaling kang kumanta, di ba? Hindi mahalaga kung hindi ka magaling kumanta. Maganda man ang boses mo o hindi mahalaga. Hindi naman tungkol diyan ang papuri, di ba? Ang papuri ay tungkol sa pagluluwalhati mo sa Diyos. Inupuri mo ang Diyos, ibinibigay mo ang iyang puso sa harap ng ating Diyos amang Diyos. Ibig kong sabihin, tuwing naisip ko ito, ang pagsayaw at pagsamba ni Haring David, naisip ko rin ang founding pastor, si Rev Jomel Abram Pap, dahil sa tingin ko hindi niya to ginagawa sa lahat ng oras, ngunit pagdating sa himno na nagsasabing, luwalhati, luwalhati, aleluya. Sa tingin ko, natatandaan mo na ang founding pastor, minsan hindi siya kumakanta ng naayon sa tono. Hindi ko alam kung bakit, pero baka may ear aid siya o hearing aid o kung ano paman. Kadalasan hindi naman talaga siya kumakanta ng may tono. Hindi siya kumakanta. Hindi rin siya kumanta sa tamang ritmo. Pero parang wala siya pakiramdam. Inupuri ko ang Diyos. Bakit ako dapat mag-ala sa iyo? Inunat niya ang kanyang ulo. Parang talagang tinatanggap niya ang kaluwalhatan ng Diyos. Luwalhati, luwalhati, aleluya.
Nakita mo na ba siyang gumagawa niyan? Parang talagang sinasabi niya ang kinakanta niya. Tinatanggap ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Diyos, luwalhati, luwalhati, aleluya. Ibig kong sabihin, sa palagay ko ay isa lamang iyan sa mga halimbawa kung paano natin dapat purihin ang Diyos. Hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap lamang ng Diyos. Hindi ba? Ibig kong sabihin, bilang isang pastor na ang simbahan ay may mahigit sa, alam mo na, ilang libo o 10,000 kongregasyon, ibig kong sabihin, gagawin mo ba? Gustong makita bilang isang mga awit na wala sa tono o ang mga awit na wala sa ritmo? Pero walang pakialam ang pastor na nagtatatag. Pinupuri ko ang Diyos, hindi ba? Sa tingin ko, mahalaga riyan. Tayo nga dapat natong purihin ang Diyos, hindi ba? Dapat natin purihin ang Diyos. Buot na ako ipasabot, dili ko gusto isulti nimo ang akong istorya. Pero, kung pwede lang, di ba? Nung nasa UA ako, doon din ako nanguna sa pagsamba. At isang araw, sinabi ko sa kongregasyon habang oras ng pagsamba, purihin natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin ay, simulan na natin ang pagpuri. Dahil sa Korea, kapag sinabi nating purihin natin ang Diyos, ibig sabihin ay simulan na natin ang musika, simulan na natin ang pagsamba, tama ba? Kaya ako, alam mo, nang hindi masyadong mag-isip, sinabi ko na lang, purihin na ang Diyos. Tapos, ang nangyari, nakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa kongregasyon. At naisip ko, ano kaya ang ginagawa nila? Sabi ko, simulan na natin. At may mga ingay na nanggagaling sa kongregasyon. At pagkatapos ay, ang napagtanto ko ay pinupuri nila ang Diyos gamit ang sarili nilang boses, sarili nilang wika, at sarili nilang mga salita. Dayga ang Ginoo, aleluya. Wala sila misunod. Sa ato pa, wala pa magsugod ang musika. Ibig kong sabihin, kahit may musika, di ba? Kahit may lyrics, di ba? Hindi nila ito simunod. Ang sabi lang nila, purihin ang Panginoon. Salamat, love na ko ka, Ginoo. At sumisigaw sila sa isa't isa. Sumisigaw, alam mo na, sa lugar na ito at sa lugar na iyon. At noong una, nagulat ako at medyo nagulahan ako. Pero kalaunan, noong, alam mo na, pinagninilayan ko iyon, napagtanto ko na, ang papuri ay hindi naman tungkol sa pagkanta, hindi ba? Ibig kong sabihin, kailan sinabi ng Diyos na dapat tayong umawit ng maayos upang luwalhatiin siya? Umawit ng mabuti upang purihin siya, purihin siya, hindi ba? Ang papuri ay tungkol sa aking pag-amin. Ang papuri ay tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Ama, maraming salamat po talaga, hindi ba? Na pinaprotektahan mo ako, dinala mo ako sa simbahang ito, ibinuhos mo ang iyong pagpapala sa akin. Nagpapasalamat talaga ako. Ang ating pag-amin. Naniniwala akong iyan ang tunay na papuri na handang tanggapon sa Diyos. Marami akong nangaral, kaya naman pinag-isipan ko ito ng husto kung paano ibabalik ang mga tao sa simbahan ng Los Caballos, kung paano ibabalik ang mga tao mula sa online na serbisyo patungo sa offline na serbisyo. Tama ba? Ibig kong sabihin, matagal na naming sinasabi na mas mainam na pumunta at sumamba sa Diyos sa santuaryo kasama ang isang espiritual na miyembro ng pamilya at mga kapatid. Pero paano natin dapat makamit ang layuning iyon, di ba? Ang isang paraan ay ang sabihin sa kanila, ito ang prinsipyo ng simbahan, tama ba? Hindi mo dapat sambahin ang Diyos online sa bahay, hindi ba? Basta't malusog ka at ayos ka lang, di ba? Dapat pumunta ka sa simbahan. Pero sa kabilang banda, marahil ito ang mas mainam na paraan para mangyari iyon ay kung mayroon tayong ang serbisyo ng pagsamba, ang ibig sabihin ng serbisyo ng pagsamba ay mula sa oras ng pagsamba hanggang sa pagbabasbas, tama ba? Isang pagsamba na hindi kayang punan ng mga tao ang lahat online, hindi ba? Pagkatapos ay naniniwala akong magsisimulang bumalik ang mga tao sa simbahan. Kung mayroon tayong panahon na tayo ay tunay na napupuspos na banal na espiritu sa panahon ng pagsamba,
Kung mayroon tayong panahon na tayo ay tunay na napupuspos ng kagalakan at kagalakan sa panahon ng sermon o oras ng paglilingkod, tama ba? Maari silang magbahagi online. Maaring naririnig nila ang ginagawa natin online, pero hindi naman nila nararamdaman, hindi ba? Hindi sila maamaking bahagi nito. Kaya kung mangyari iyon, naniniwala ko kahit na mas pipiliin ng mga tao na magsimba at makilahok at maranasan, tama ba? Pakiramdam at maranasan ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Hindi ko alam kung tama ako o mali pero ito ang pinaniniwalaan kong ibinigay sa akin ng Diyos na kailangan nating buhayin muli ang serbisyo, tama ba? Para buhayin muli ang simbahan, di ba? Lubos akong nagpapasalamat sa aming worship team. Ang galing at ang galing talaga ng mga ginagawa nila ngayon, di ba? Pero sinasabi ko sa simbahan ang tungkol dito na kung may-on tayo nito, ang pagkakataong maranasan ang presensya ng Diyos at ang pagpapagaling ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos sa simbahang ito. Naniniwala akong magugustuhan ng mga tao na bumalik. Magugustuhan ng mga tao ang pagdagsa sa simbahan at gugustuhin nilang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang presensya ng Diyos. Hindi ba sa tingin mo? Amen? Tama. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat na binigyan mo kami ng napakaraming mahuhusay na tao. Pero Ama, hindi pa ito ang tamang panahon para ipagmalaki namo ang aming mga talento. Ama, nais ka naming puriin. Gusto talaga naming magkaroon ng panahong ito para mapuno ka, panahong makasama ka, panahong mapunta sa iyong santuaryo, sa iyong banal na lugar at sa kabanal-banalan. Tama ba? Tama ka. Naway magkaroon tayo ng panahon iyon at naway magkaroon tayo ng malakas na pagpapahayag na ito at ng iyong presensya sa santuaryong ito para mas marami pang pumunta at hindi na maisip na bumalik online, di ba? O huwag na huwag mong isipin na hindi magsimba, di ba? Kaya umaasa ako na lahat tayo ay magkakasamang manalangin ng ganito. Ama, sa huli, gayang alam nating lahat, ang konklusyon para sa araw na ito ay ang pagpuri sa Diyos ang magdululot ng tagumpay ng Diyos. Di ba? Ang pagpupuri sa Diyos ay magdudulot ng tagumpay ng Diyos. Gayang alam ninyong lahat, 2 Kronika 20, talata 12. 2 Kronika 20, versikulo 12. O aming Diyos, hindi mo ba sila hatulan? Sapagkat wala kaming kapangyarihan sa harap ng napakaraming taong ito na lumalaban sa amin ni hindi namin alam kung ano ang gagawin, kundi ang amin mga mata ay nakatuon sa iyo. Gaya nakikita mo, ito si Haring Jehoshaphat at ang mga Amonita, tama ba? Ang hukbo ni Amon, sila ang nakikipaglaban noon. At ganito ang ginagawa ng mga tao ng Diyos, hindi ba? Nagtapat ang bayan ng Diyos. Hindi namin alam ang gagawin. Masyadong malalaki ang mga kalaban. Hindi namin alam ang gagawin. Anong magawa ko? Panginoon, hindi mo ba kami tutulungan? At sa araw na iyon, sa sitwasyong iyon, ano ang sinabi ng Diyos? Talata 21 hanggang 22, hindi ba? Versikulo 21 hanggang 22, babasahin ko ito para sa imo. At nang magkaroon siya ng konsyerto kasama ang mga tao, hinirang niya ang mga umawit sa Panginoon at ang mga pumupuri sa kanya sa banal na kasuotan. Habang sila'y lumalabas sa unahan ang hukbo at nagsasabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay walang hanggan." Nang magsimula silang umawit at pumuri, naglagay ang Panginoon ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at ng mga taga-bundok Seir na dumating laban sa Juda. Kaya sila ay mautong sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin. Talaga? Wala ng paraan palabas. Na wala tayong makita. Posibleng may pag-asa ron, di ba? Ngunit ang pagpuri sa Diyos ang nagbukas ng daan at nagbigay sa atin ng daan, hindi ba?
Mahal kong mga kapatid, nasa sitwasyon ba kayo na wala kayong makitang paraan para makatakas? Nasa sitwasyon ka ba na hindi ka makahina ng maayos at wala kay makitang pag-asa? Saka, tandaan, kapag pinupuri natin ang Diyos, binubuksan niya ang daan. Nanalo ang Diyos sa labanan at ibinigay sa atin ang kanyang tagumpay, hindi ba? Kaya gamiton na to ang papuri na ito. Dumako tayo sa panahon ng pagpupuri at pagsamba. Pahalagahan natin, gamitin natin, ewan ko ba? Aglayin natin ang biyayang ito ng panahon ng papuri. At dalangin ko na sa pamamagitan niyan, naway ang lahat ng kongregasyon ng Lord's Covenant Church at ang mga sumasali online sa ngayon, tama ba? Dalangin ko na sana'y matanggap ninyong lahat ang dakilang biyayang ito at ang dakilang tagumpay na ito. Naasa iyong kabuhay at sa simbahang ito at sa lipunang ito at sa bansang ito, naway magkaroon ng dakilang tagumpay ng Diyos. Amen. Amen.